Breaking news po mga kababayan. Ako po, after po ng pagkaresto ni General Romeo Pocis ng Air Force, sumabog na po ito. Bali-balita kasi lumaya na po ito mga kababayan ngayon. Meron na siyang rest back dito. Nako, magugulat kayo. Manginginig ang palasyo dito. Tila merong nagbabadyang malaking rally. Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin po natin. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pagka-aklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Mabigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na pag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakit, wala naman ganon. So yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. So yan mga kababayan, nako po. Totoo nga naman, sabi nila may makukulong pero anong nangyari? Si General Pocis pala ang inaresto. Diyos ko Lord mga kababayan. Sabi nila may makukulong, wala naman pala. Anong klaseng ano ito? Ito po sabi ng komento, mga kababayan. Panoorin po natin ng mga, ano ba sabi ng mga komento? Ito po, ang sabi ng komento dito. Jake Borromeo. Tama yan sir, buti sana kung may dala kang tropa na hinakot para manggulo. Ginawa lang ang tama para magising ang gobyerno. Sa korupsyon, una ka patuloy, hinuli kaysa sa mga magnanakaw na bilyon-bilyon. May listahan na nga si Kong Leviste, ayaw nila pakinggan, mas gusto ata nila, sir, magnakaw, mas proud pa sila. Halaka. Jojo Padlan, Ortig, Gero, this is loud and clear. Intimidation being rendered by this government to silence every opinionated citizens expressing their thoughts about this greatest of all time, massive corruption. Mabuhay ka, General Romeo. Ako po, mga kababayan ko. Laban lang sir, snappy salute po sir. Ikaw ang aming pag-asa. Sabi ni Roger Tonog Banwa. Sabi naman ni Intor Dipol Almasid, yung batas sa Pinas bangag na din. Pabayad kayo ng pabayad, ayan, sunod-sunuran na kayo kahit mali na. Mabuhay kabok. Salute to a gallant veteran Shukran. Ayan mga kababayan ko. Sabi ni Nina C. Atienza,
Hold on, sir. Please don't get sick. Take care. We only have your group to count on now. Sabi nila. Eden Ambayek. Gil Buena. Correct arrest BBM and Cousin Romualdez dahil kinanta na sila ng top ally nila sa korupsyon. People have the human rights to freedom of speech and can express their thought, comments, feelings without restrictions, plus the rights to protest. Not acceptable that BBM administration need to be held accountable. Unfair, bangag nga, mismong ate kapatid niya, binuking na siya. Dapat ma-impeach na yan. Nako po mga kababayan ko. Raul, expressing sentiment in inciting to sedition are different. Ayan po mga kababayan ng mga nakakakilabot na mga komento. Talagang si ano po ang binalikan, si Romeo Pokis. Ayan o. Foresight, what the Pokis arrest signals for 2026. Naku po mga kababayan ko. If report are accurate that retired Major General Romeo Pokis is to be arrested today at the airport on alleged charge of sedition, the legal and political signal is unmistakable and dangerous. Ayan mga kababayan ko. Matindi po ito ha. Anong sabi dito? Ayan no. Matindi po itong mensahe na ito. Ayan mga kababayan. Ayan, Rob Rances. Sabi ni Rob Rances. The hard truth, a bitter pill to swallow, not as pain reliever but a constant reminder. Naku po mga kababayan ko. Bill posted. Tuloy ang laban na panagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Nagtaksil sa tiwala ng mamayan. Ako po. Grabe, no? Ayan, no? I-check po natin si General Pokis. I-check po natin yung ibang mga ano dito. Na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga papapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na ano. Kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat ang mapanagot. At mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Katulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung... Di ba mga kababayan ko? Nako po. Ito po sabi ng mga nagko-comment, galit na galit po mga kababayan. Talaga po nga ito ay kanilang tinitindigan si General Pokis. Talagang suportado po nila ang mga Pilipino. Talagang all out support po kay General Pokis dito. Ito po mga kababayan ang sabi nila. An open letter to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Charlie Gadi. The arrest of General Pokis stands as damning indictment of your administration's true character. It exposes with alarming clarity a government that chooses repression over accountability and intimidation over truth. Charging him with inciting to sedition is not an act of justice. It is a calculated misuse of the law to silence a critic who dared to confront corruption and abuse under your watch. Halaka. General Pokis did not call for chaos. He did not advocate violence. He spoke against corruption. In any functioning democracy, that is not sedition. It is civic responsibility. Yet under your administration, truth has become dangerous, conscience has become criminal, and dissent has been
rebranded as a threat to the state. If unrest follows arrest, the blame will not lie with those who speak out, but with a government that provokes public anger by persecuting whistleblowers instead of prosecuting the corrupt. History teaches us simple lesson. Your administration appears determined to ignore. Repression does not create stability. It creates resistance. A state that silence criticism only accelerate its own loss of legitimacy. Halaka. Mga kababayan ko, galit na galit ang mga Pilipino. Grabe, oh. I have to give credit to the police who took care of General Pokis, although they were just following orders. By reading their body language, the police officers respect General Pokis, utmost respect. Thank you. Sir, ikaw ang tunay na sundalo, handa magsakripisyo para maging boses at tapang ng Pilipino. Ang posas na yun ay posas ng karangalan. Ikaw ang naging simbolo ng mga Pilipino. Kaya hindi ikaw ang nakaposas, kundi kami. Kaya titindig kami, sir, at lalaban kay General Pokis sa kakampi sa laban. Snappy salute, sir. Lalo nilang pinag-aalab ang puso ng mga Pilipino. Sabi ni Bunga po yan, JDM Lafarde, pero sa halip, nilimas ang kaban ng bayan, trillion, billion. Ako po, grabe mga buhaya ito. Charlie Lopez, iba ng panahon, sabi nga ni Rudy Baldwin, laban lang po tito para sa mga taong umaasa sa'yo, walang sukuan. Tama po, General, sabi ni Lynn Tolentino, ang mga maliliit ang dali lang nilang hulihin, pero yung mga bilyon ninakaw, naku, walay bakit kaya. Sabi ni Merl Dumagpi Flores, yes, naglabas lang po kami ng saloobin laban sa administration. Saksi po kami na hindi ginawa ni General Pokis yun. Tuloy ang laban, sir. Sabi ni Lina Sabellion Murado. Salute to you, Sir Romeo Pokis. Ayan, mga kababayan ko. Suportado po si General Pokis po dito yun ng mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa ginawa niya. Kasi isinabay po kay Maduro ito eh. Itong paghuli kay General Pokis, isinabay po kay Maduro. Akala siguro ni BBM sisikat siya. Yun, lalong ginalit niya ang taong bayan dito. Ayan o. Arestado ako ng PNP CIDG sa airport terminal. On the way na kami sa PNP CIDG sa Camp Crame. Mabuhay ang Pilipino. Ayan, mga kababayan ko. Tindi, ano? Alam ko, Romy, NG ka lang. Fight, fight, fight. Ayan. Hindi na mga sabi ng mga Pilipino dito. Hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan, nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na wag tumatahimik. Diba mga kababayan ko? Ayan. Yan po si General Pokis na kanilang hinuli dyan sa NAIA Terminal 3 ng Bata-Batalyong mga pulis. So yan po pasabog ni General Pokis mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito? Ito ba'y maganda ba ang ginawa ni BBM? Or magkikreate lang ng panibagong gulo sa Pilipinas? Kung umabot po kayo sa video na ito, ay maaaring i-komento nyo ang inyong mga reaction. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Sabihin nyo kung anong bansa kayo mga kababayan na. Re-replyin ko kayo. Salamat.